muna. No? So, for leaders, no, magkakaroon po tayo ng Christmas party sa darating na December 17. Yan. So, for all leaders, no, primary 12, magkakaroon po tayo ng Christmas party sa darating na December 17. Ang venue po sa Paraiso ni Baste. Yan. So, i-take note nyo na po yan. And ito po ay night swimming, 5 p.m. to 12 a.m. And ang registration fee po is 300 pesos for adult. And kung magsasama po kayo, meron din pong bayad yan, which is 100 pesos. No? So, next yung ating Christmas party sa pangkalahatan naman. Yan. So, ang Christmas party natin dito sa ating church ay gaganapin na sa December 22. No? So, ayun, December 22 next week yung ating Christmas party dito sa church. And magkakaroon yan ng exchange gift, magkakaroon yan ng color coding per team. No? So, i-announce na lang po yan ng mga leaders natin kung ano yung magiging fee or kung magkano yung magiging exchange gift natin and kung ano yung magiging color team natin sa per team. No? So, take note natin yan. Next, ang ating preparation, ang last na to this coming Saturday, which is December 21. No? So, ating last preparation for our X-Gen. But, ayun, sana po makapag-mobilize pa tayo. Yan. So, next, fasting. Pinto. So, sino excited? Isa lang excited. Dave lang excited, no? Excited dito sa 21 days of prayer and fasting. Si Dave na talagang excited, no? So, i-take note natin mga kapatid, ang ating 21 days of prayer and fasting ay gaganapin this coming January 2025 and tentative date po ba to? No? So, ang tentative date po ata is January 11 to 31. Ayan po yung tina-target na date. And ang scheduling po nito is weekdays, 8:30 p.m. No? Weekdays po yan. Then next Saturday is 6 a.m. to 7 a.m. Sunday, no? 9 a.m. to 10 a.m. So, bali po, and fasting po tayo here sa ating take note niyo yan mga kapatid yung scheduling, no? Malapit na yung mabilis lang yung araw. Magugulat na lang tayo 2025 na, di ba? No? So, be excited mga kapatid sa mga activities or mga ganap natin this month and sa mga sa susunod na year, no? Dahil alam ko na pagtapos nitong year na to, another year of beginnings, another year of blessings, no? So, be excited mga kapatid. So, last I forgot, no? Last, gifts to Jesus. No? So, December 29. Sa, before magtapos ang year, gifts to Jesus. No? So, ayun. Nakalitas yun na yung hindi ka lang po kanila. Yan. So, ayun naman po yung mga announcement natin. Sana po take note dahil pag di nyo take note, yari kayo. Yari kayo. Hindi nyo alam yung mga mangyayari. Baka magulat na lang kayo. No? So, ayun naman po yung mga announcement. Ayun, at dumako na tayo sa ating testimony. Yan. So, excited na ba kayo? Makarinig ng kwento? Na may pagbabago.
Walang ano? Wala, yari ka. Pero ayun, so, so ipapakilala ko na yung mag-share ng testimony this day. No? So, he is the one of the primary leader ni Pastor Alan and also, isa sa anak ng mabuting pastor natin. And also, he is the one of part of prison worship team, bass guitar. Yeah, so, ayun, wag natin palalapasin pa. Let's give a round of applause to Joshua Bernardo. Yun. So, papakilala ko muna ako ulit. Ako si Joshua. Yung buong pangalan ko na, Joshua Lane Bernardo. Share ko lang yung yung nangyari nitong mga nakaraang buwan. Kasi, itong mga nakaraang buwan ko nung mga nag-i-try ako kasi, medyo hindi na okay din kasi yung yung kinikita, gano'n, nagkakaroon pa sa utang. So nahihirapan ako sa finances ko. So, ayun, ako ngayon kasi malaki yung ginawa ng Lord ngayon sa life ko ngayon eh. Ginawa sa akin ng Lord ngayon sa life ko ngayon kasi nakahanap ako ng trabahong talaga na hindi siya minimum pero okay, mas okay siya. Mas okay siya kasi may mga bagong matututunan, ganun. So, yun. Kasi itong week, ng mga nakaraan din, kasi medyo mahina na, nagkakahulihan sa e-trike, ganun. So, siyempre, illegal kasi yung e-trike eh. Illegal yan eh. So, ganun. Nakakasawa na pagiging puro ka gano'n na e-trike, ganyan. So, sabi ko, hindi na ako dito nilalagay ng Lord. So, kasi nagbabiyaya ako ng mga maaga na simula umaga hanggang alas 6 ng gabi. Biyaya ako, kumikita na lang ako. 500, yan na lang. Parang, sabi ko, 12 hours ako nagtatrabaho. Wala akong ito lang yung kinikita ko. Sabi ko, Lord, tama pa ba to? Parang, syempre, okay pa. Ganon. As nagtanong ako sa Lord, pray. Lord, na itong ganito, Lord, bigyan mo ako ng sign, Lord God. Lord, tulungan mo ako na makahanap ng... So, ang nangyari? Huli mo. Nahuli ako ng 200 o 200 din. Pero syempre, sa 500, 200, 300, may panarya pa. So, 100 na lang kikitain nyo. Sa akin na yun. Sa akin, 100 na lang. So, sabi ko, ito na yung sign na binigay sa akin ng Lord na alis na talaga ako dito. So, yun. Naghanap na ako ng trabaho. Yun. Nag-apply ako sa, dami kong in-applyan eh. Nag-apply ako sa New Balance, sa Pen Shop, sa Dunkin Donut. Dami kong in-applyan ng trabaho pero wala akong doon na walang natawag ganon sa akin. So, itong yung tropa kong nag-i-trike dati na tatrabaho doon sa trabaho ko ngayon. Siya yung nagpasok sa akin doon. So, pinasok nga ako doon. So, ang trabaho ko doon nag-repaint kami ng mugs ng motor, ng metal parts. Yun. So, okay din yun kasi 570 a day, then rider din ako doon. So, sabi ko, okay dito at least, kahit dito, pagka matumal, or wala masyadong customer, buo pa rin sahod mo. Parang nakakapagpahinga ka na, tapos may pera ka pa, kumikita ka pa, ganun. So, tsaka bago rin siya, may bago rin ako matututunan. So, nung una na nag-apply ako, sabi ko, Lord, pag ito hindi ako
pinayagan na ito ng day off ko ng Sunday. X to. So, ganun, kinausap ko yung nag-interview sa akin. So, sabi ko, sir, pwede ko po ba paalam yung kasi may pasok sila ng Sabado-Linggo, kaya nung pumunta ako doon, kaya medyo tagilid na ako. Nung umuwi ako, dapat di na ako tutuloy na kinabukasan papasok eh. Ang ginawa ko, tinawagan ko yung nag-interview. Tapos, so, win-workout ko yung Sunday na day off. Sabi ko, sir, baka pwede nyo ibigay sa akin yung Sunday na day off. Kasi, mayroon po kaming gawain sa church. So, kailangan po kasi nandun po kasi ako. So, may kailangan po basta nandun kami, gano'n. Yun, yung sinabi niya, sige, okay daw, sabi ng sir. So, ayun, so sabi ko na, ay, Lord, dito na ako, ito na yung work na binigay mo sa akin. Kasi, yung Sunday, binigay mo sa akin para makapunta ako sa church. So, sabi ko, ito, mas okay na ako dito. Kasi yun, medyo, nung una, mahirap nun sa trabaho, ganyan. Kasi di ko pa alam. Tapos, siyempre, panabagong pakikisama sa mga tao ulit, ganyan. Pero, mahirap lang yung nag-adjust ako sa trabaho kasi, puro trabaho ko lang kasi, puro drive lang ako eh. So, nagkaroon na ng iba. So, ngayon, at least, naman yun, na-workout ko na ngayon na medyo nagiging madali na lang sa akin din yung trabaho. Tapos, then, ito din, itong mga bayaran ko na rin yung mga utang ko, sa lisensya ko, nakuha ko na. Then, yung yung sa covenant, nahabol ko na, yung nakakapagbigay na ako ng advance. So, ang laki lang ng pasasalamat ko sa Lord kasi yung mga pagbibigay sa bahay, nakakapagbigay na din ako ng weekly. So, malaking blessing siya sa akin. So, binigay ng Lord sa akin itong mga karaan buwan. Kasi, tinulungan niya akong makahanap ng trabaho na hindi abala sa gawain niya. So, nakakapag-cell group pa ako kasi uwi ko 7, ganyan, or 6, tapos 9 ng pasok. Mas okay na okay yung schedule sa oras. So, ayun, sobrang thank you ako sa Lord ngayon kasi sabi ko, itong trabaho na to, mamahalin ko to, aalagaan ko to, yung tiwala sa akin ng mga boss ko, aabutin ko yung, kung kaya ko mag-CSR, ayun, so para mag-manager, ganon. Kung aalamin ko lang yung nasa baba na kung paano nagtatrabaho, ganon. Ayun ang pinag-pray ko ngayon sa Lord na umangat ako doon sa CSR ngayon, na matuto ako sa sales. So, ngayon, ayun ang na pinag-pray ko sa Lord na sana maabot ko yun. So, ayun lang yung ginawa sa akin ng Lord niya. Natong buwan na, palakpan natin yung Lord sa buhay ko kasi ang laki ng na ginawa ng Lord sa life ko. So, yun, thank you. So, palakpakan ulit natin si Kuya Joshua, no? Grabe. Pag si Lord na talaga yung nagbigay ng opportunity, no? Parang sobra-sobra talaga yung blessing na matatanggap natin. And ayun, sabi nga niya na kung may opportunity na binigay sa'yo, no? Nagte-take back ka din dapat sa nagbigay sa'yo ng opportunity na yon, no? So, palakpakan natin si Kuya Joshua. Yan, so, dumako naman tayo ngayon sa ating pagbibigay. Yan, so, i-ready na natin yung ating mind and ears sa maririnig nating wisdom, no? So, wala natin patatagalin pa, no? Let's give a round of applause to Pastor Alan Bernardo. Hilingin ko sa inyo na 4 na mga offerings natin, ako yung pag-wordin nyo. Dahil gusto ko kayong turuan, bago pumasok yung next year, turuan ko kayo ng Principle for Management Success. No?
maraming marunong mag-manage, pero yung iba hindi nagiging successful sa kanilang management. There is a need for management every time merong crisis. So if your life is in crisis, you need to learn how to manage. Kasi our success relies on management. Pero saan ba nanggaling ang management? When we talk about management, makikita natin sa scripture yan, dito sa Genesis 1:28, sabi, "And God blessed them, and God said unto them, Be fruitful, and multiply, and replenish the earth, and subdue it." Genesis 1:28, doon sa letter A, sa unang part ng verse 28. Mababasa ho natin yon. So, ang gusto ng Panginoon, when He is talking about management, is how we can govern, we can rule, we can manage and lead. Ito pong resources na binibigay ng Panginoon. For example, nagbigay sa inyo si Lord ng puno. Di ba? Anong meron sa puno? Or kaya, yung mga upuan or itong entablado na to. Ang idea ng entablado na to, nakatago sa puno. Kung wala hong gumawa ng kahoy, plywood, hindi ho magagawa ang entablado, ang lamesa, ang upuan. So itinago ni Lord yung resources niya ng upuan at lamesa saan? Sa puno. So makita nyo, mahalaga na makita natin yung principle of managing God's resources. Now, we need to govern and rule ito pong resources na binibigay ng Panginoon. Sabi, be fruitful, multiply, replenish, and subdue it. God wants this sa apat na ito is dominion. Sa verse 26 kasi, mababasa po natin, and God said, let us make man. Sa verse 26, in our own image and our likeness, and let have dominion over the fish of the sea. So pinakikita po rito, yung rulership, yung multiplication, yung replenishing at subduing, nakasalalay sa dominion. Paano natin gagawin yon? Kasi, when we are talking about managing God's resources, usually, ang key feature ho rito, paano tayo magiging creative sa pagmamanagement ho natin. No? Ako may negosyo akong shawarma, hindi ho yan from nothing. No? Yung negosyo ho namin, nagawa po yan sa pag-create. Tatandaan ko, bago ho maitayo yun, nagbe-brainstorming kami. Pangalan pa lang ho. Nag-iisip ho talaga kami. Hindi ho kami basta, ay, shawarma hacks. Hindi na ho ganun yun eh. Mix mango, nag-rebrand ho kami. Kasi yung mix mango, for mango lang yun, mango shake. Kung paano kung lalagyan mo ng shawarma, lalagyan mo ng milk tea. So, hindi catchy yun. And then I came up with the word hacks. Now, ibig sabihin ng hacks, to cut. Gusto ko yung word na yun kasi separate. Ang holiness kasi is to cut. So, hacks is because kinakat. Yung shawarma ho kasi kinakat. Na sinusunog namin and then kinakat. So it's important to really be creative in the things that we do.
So bakit tayo in crisis ngayon? Halimbawa, ikaw, gusto mo magkaroon ng high-paying job. So habang wala pa yon, dapat nag-create ka na para puntahan yung malalaking sahod. No? Sabi ko to kay Brian, no? Ngayon pa lang, nag-aaral ka na, hindi yung pag na-hire ka, saka ka nag-aaral. Tinatayo, ano ba yung criteria ng software developer? Ano ba criteria ng software developer? Aalamin mo yun, aaralin mo yun. No? Kailangan pala mahusay mag-English to. Susunod na criteria, mahusay ganito ang tinapos, ganito ang mga certificates mo, pupuntahan mo yun so that you position yourself for that kind of job. So yung pagiging creative, isa ito sa key paano tayo mag-manage ng resources ng Panginoon. So number 1, sabi po dito, be fruitful. So keys for management success, be fruitful sabi. Hindi sabing seedful. Kasi marami ho sa atin, puro seed. Alam niyo yung seed? Butong pakwan. Sino nakakita ng butong pakwan? Mani. Mga seed yan eh. Tingin mo, marami kang seed. Anong dapat mong gawin sa seed? Kainin. Kaya pag kinain mo yung butong pakwan, yun na yung last seed mo. Tapos, mahirap ka na. Maraming mga Kristiyano, binibigyan ng Lord ng seed, kaya lang, kinakain yung seed. So, yung seed natin, dapat itinatanim so that we can be fruitful. Now, anong ibig sabihin when God saying, be fruitful, God is not saying kay Aidan na magkaroon ka ng anak. Hindi po yun ang ibig sabihin rito. Ang ibig sabihin sa Hebrew ng fruitful is protective. Okay? Not to make children. It means to produce something na pag produce mo yun, okay? Your fruit will be a spear of protection sa iyo. You see, sa original plan ng Panginoon of God, every creature under heaven was given a sole mandate. Ito yung mandate. Fruitfulness and multiplication. So ito yung word na mandate. Gusto ko makita niyo yung mandate. When God said fruitful, hindi lang huyang pag-aanak, kinakailangan ipoprotekta. Okay? You need to protect. Kaya yung iba, nagiging fruitful, yung fruitful ho kasi, pagiging fruitfulness ho natin, it protects your health. Okay? So pagka ikaw may pera, fruitful, healthy ka dapat. Merong mga tao may pera pero hindi healthy. Okay? Is that wise? Marami kang pera pero tabingin na mukha mo. Pre-stroke ka na. Na-stroke ka na isang beses. Kaya makita nyo, ang fruitfulness is about protective. Gusto ko yung makita nyo, no? Tinuturo ko yung principle of management. And the only way is to know what fruitfulness is. Now, ang fruitfulness, ibig sabihin, is protective. Sabihin nyo nga, protective. Okay? Sabihin niya, protective. So, halimbawa, ang dami mong pera, trabaho ka ng trabaho, pagkatapos, pag age 50 mo, stroke ka. Ang dami mong pera, kaya stroke ka. Is that fruitfulness? Kaya kaming dalawang mag-asawa, we really invest in knowledge, wisdom. Kasi ang sabi sa Bible, the house is built by wisdom. Sabi ko sa misis ko, kailangan ma-reverse aging kita. Yung tipong 50 ka na, pero ang tingin sa'yo, 35. Diba?
ako mukhang 54 na, pag tinignan, 35. Diba? Hindi ba pwedeng mas mababa sa 35? Magagalit yun. Wisdom. So, nakita niyo yun? Maraming mga tao hanap patay. Tawag ko ron, hanap patay. Kasi nga, hindi nila alam ang meaning ng fruitfulness. Kala nila, basta dumami pera, fruitful na yon. Hindi, kinakailangan, ang meaning ng fruitfulness is protective. We need to be protective. Now, itong fruitful is not seedful. Ibig sabihin, meron kang mga seed, pero hindi ka fruitful. Maaring may seed ka ngayon. Ingatan mo yung seed mo yun. For one day, you need to plant it. Mga kabataan, dapat ingatan nyo yung seed nyo. Ano seed nyo? Yung time nyo, saka yung pag-aaral nyo ngayon. Huwag nyong kung saan dinadala ang seed nyo. Huwag mo na kayo mag-asawa. Yung jowa, madali yan. Ang dami niyan. Pag age 30, ako sinasabi ko sa anak ko, ang marrying age is 30. When you manage mo na, napoprotection mo na, kasi alam niya bakit? Kasi, di ba, ang ibig sabihin ng fruitfulness, protective, ano kaya? 18 ka pa lang, may anak ka. Hindi mo mapoproteksyonan ang anak mo. You see? Fruitfulness means protectiveness, and you can protect your seeds, mga anak mo, when you are around 30 years old. When you have gathered enough money, tapos ka sa pag-aaral, magiging fruitful ka. Why? Because ayos na yung edad mo. You're ready for multiplication. You're ready to protect the seeds, mga anak mo, na lalabas mula sa iyo. Kaya makikita nyo, yung tamang interpretation ng word, yung fruitful nga alam lang natin, magparami ng pera, mali. Kasi meron may pera na stroke naman. O mag-aral, hindi ka nag-aral, kumikita ka ng pera. Sabi ni Joshua, pero pag hindi mo inayos yung seed mo, maaaring hindi ka na mag-aral. So itandaan nyo, kaya kayo nagtatrabaho para i-fund yung pag-aaral nyo. You see, yung original ng plan ng Panginoon, importante yung makita natin, and the mandate is protective. Now, when we look the word poverty, yung word na poverty rito is self-production. Self-production. So, anong mali ron, Pastor? When we produce ourselves, no? Natatandaan niyo yung isang babae na nandun sa isang piging si Jesus, and then binasag niya yung alabaster jar, and humalimuyak yung yung pabango doon sa buong lugar. What happened? Tinuya yung babae at sinabi sa kanya, bakit sinayang mo yung month wages just to shatter that perfume in the front of our Lord? No? Ano sabi ni Jesus? Sabi niya, yung mga mahihirap, lagi niyong makakasama. Yung word na ginamit doon na poverty is not lack of money, but it's about the word poor. You will have the poor. Ang ibig sabihin, not lack, but non-productive ones. Ibig sabihin, yung pagiging mahirap, poor, is being unproductive. Hindi kulang. Okay? Ano ibig sabihin nito? Ibig sabihin, hindi pera problema. Ang problema, ability to create. Kaya yung pag-abroad, hindi hususi yan para magtagumpay tayo. Kasi, ang biyaya, ang Diyos ba ng Amerika? Kasi yung Pilipinas ba nakarely sa Amerika para pagpalain ng Diyos ang Pilipinas? O ang pamilya mo? No.
Ang problema is lack of creativity. Magbubukas ka ng business, be creative. Mag-aaral ka, be creative. Mag-iipon ka, be creative. In every area of your life, you need to be creative. Poverty is lack of creativity and not lack of resources. Kasi meron ako nakita mga tao, nagtatayo ng business, creative lang sila eh. Lalo pa kung may resources ka, mas maganda. Di po ba? Kaya gusto ko matutunan yung first principle of success of key management, be fruitful. Amen? In fact, nitong pandemic, dito ho nabuksan yung aming shawarma hacks. Nung nakita yung crisis, na-produce po yung shawarma hacks. After pandemic noon, nag-boom ho yung mga industry ng food industry, tama ba? Food industry, nag-boom yan. After 3 years, ito na po yung shawarma hacks. We are renting 15,000 a month. We are paying 5,000 for ilaw at tubig. It's 20,000. And then, mga 500 to 600 for our mga tauhan. O, paano ko napoproduce yun? Creativity. Diyan po pinanganak ko yung shawarma house. Naging creative lang po kami. Tinetestify ko sa inyo to kasi pag may creativity ho tayo, dito po magiging mabunga tayo. Amen. Mga kabataan, maging creative kayo sa pag-aaral nyo. No? Magtatrabaho ka, maging creative ka sa pagtatrabaho mo. This is the first principle of management success. Be fruitful. Amen? So, magbibigay ho tayo sa Panginoon ngayon. So, kaya ko tinuturo to kasi gusto ko maging creative talaga. Marami rito. Yan, nandito si Pio. Alam niyo ba, itong batang to, naging creative lang to. Kaya yung kanyang position, yung kanyang pagtatrabaho, minsan nasishare niya sa akin. Sabi ko, ang galing. Kasi diskarte talaga. No? So maging creative tayo mga kapatid. Nag-iisip tayo. No? Hindi sa pera yan. Amen po ba? May natututunan tayo ngayon. So I hope itong first principle of success, matutunan natin so that we can really be successful in kingdom building. Kasi may binibuild ho tayo kaharian ng Panginoon. Amen? We are not just a church, a religious group. We want to build the kingdom of God. Sana dito ho magkaroon ng mga milyonaryo ho dito sa community of praise. Mula sa mga seed ng mga kabataan, mabuksan ho kayo talagang, ganun pala yung principle. Protective pala yun, yung fruitfulness. Amen? I wanna pray. Tayo po tayo. Magbibigay na ho tayo sa Panginoon. Heavenly Father, we thank you, O Lord, for the seeds na ibinibigay mo sa amin. Lord, ang bawat buhay ho namin, kami ay mga punla, Panginoon. At gusto ko namin makapagbigay ng pinakamainam para sa iyo. How can we do it if we do not know management success? At itong araw na ito, we pray that you will protect the seeds, Panginoon, na binibigay mo sa amin. Ay ang aming time, treasure, Panginoon, yung aming pera. Lord, we pray, Panginoon, we will continue to advance your kingdom until you come. We pray for mga kabataan na nagbibigay, mga may work, hindi lang nagbibigay ng kanilang tithes ng offering, sila po ay nagbibigay ng kanilang covenant. I-bless mo, Panginoon. Pakita mo sa kanila, Panginoon, that when they give, you will bless them abundantly. You will open the gates of heaven for them. And Lord, we pray, Panginoon, na itong
fruitfulness, maproteksyonan ho namin yung mga seeds na binibigay mo sa amin. Maging fruitful, maging mabunga ang bawat isa sa amin. Sa aming buhay, sa aming pananampalataya, higit sa lahat, sa aming mga multiplication, pagbubunga, Panginoon. Pagpalain mo, mga kamay nagbigay. Give us an opportunity to give. And patuloy ho naming maisulong ang vision sa iglesia mong binigay sa amin. Salamat po, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Amen. Manatili po tayong nakatayo and ibabalik ng Lord yung seed natin ng siksik, liglig at umaapaw. Amen. Come on, church. It's time to praise God. Pwede ba natin palakpakan ng Lord? Come on, church. Let's praise God. As we lift you up, you were riding on our face, being sure over everything. You were seated in our faith. This is preparing, I can feel it in the air. We lift our praise and you change the atmosphere. It hearts open now, everybody sing it out. Oh, turn it out. Let's sound of praise, make it louder than any other. Lift him up and shout his name over all. Yeah, as we praise, where I can feel the change, our presence now and then. Hear the sound of the broken change, prison doors are giving way. This is preparing, I can feel it in the air. Build it my phrase and you change the atmosphere. With hearts open now, everybody sing it. I am free. Turn it up, let's sound of praise. Make it louder than any other. Lift him up and shout his name over all. Now turn it up and sound of praise. Make it louder than any other. Lift him up and shout his name over all. Yeah. Come on, church, we shout the name of Jesus. Your rain comes down. Our praise goes up. Your rain comes down. Our praise goes up. Your rain comes down. For the last time, our praise goes up. Your rain comes down. We shout of praise, we celebrate, King of glory and reign. You are riding on our face. Oh, oh, turn it up, let's sound of praise, make it louder than any other. Lift him up and shout his name over all. Now turn it up, let's sound of praise, make it louder than any other. Lift him up and shout his name over all. Yeah.
Let's praise God. Yes, Lord. Yan, so continue to worship Him. Hello. So, yung sino dito nakakaranas no ng struggles no ng yung time, may mga time na nanghihina tayo, no? So I guess lahat tayo no na nakakaranas ng mga difficult times, no? Pero ako, itong song na to, it gives, parang iba yung tama ng song na to sa akin, no? So, sabi dito, dama ka sa kahinaan, no? Totoo yun, like, every time na nanghihina tayo, doon talaga, doon natin natatama yung Lord, no? Pero, may times na hindi natin napapansin na nandun lang pala siya. Nandun lang siya kasama mo, no? Gusto ko ngayong araw, no, if ever na may mga heavy baggage tayo, gusto ko lang sabihin, no, na God always with you, no? Kahit doon ka sa darkest times, na dumadaan ka sa darkest times, no? Siya yung nagbibigay ng lakas sa'yo, no? Because He is worthy. He is sapat siya sa buhay mo. And siya lang yung nag-iisang thing, or siya lang talaga yung kailangan natin sa life natin, no? So, come on, church. Continue to worship Him and feel the presence. Yes, Lord. Come on, we sing. Pagsubok ay nasa aming harapan, Ikaw ay duma sa kahinaan. Kung minsan di alam ang dahilan, ngunit ikaw pala ay nariyan. Ika'y ligayang di mapantayan. Sa gitna man ng lumbay at alinlangan, oh Panginoon, ang pag-ibig mo'y higit sa kayang ibigay ng mundo. Katapatan mo'y ihahayag ko upang makilala ang ngalan mo, O Panginoon. O Panginoon. Come on, church. Jesus, ika'y nasa aming harapan. Ikaw ay duma sa kahinaan. Ikaw lamang ang tanging dahilan. Ang iyong presensya laging nariyan.
Thank you, Panginoon, sa kapangyarihan mo, Lord God, na nagbe-bless sa amin, Lord God, even though we're in the darkest times, Lord God, nandun kami sa darkest times, but you light up our life, Lord God, na kung akala namin, Lord God, na wala kaming kasama sa battles namin, but because andun ka lang, dito ka lang sa amin lagi, Lord God, and sapat ka sa aming life, Lord God. Ikaw lamang po yung siya kailangan namin sa aming life to grow, Lord God, and to live in this world, Lord God, na puro struggles, puro kasamaan, Lord God. But you are here in our heart and life, Lord God, para gabayan kami sa lahat ng ginagawa namin. And you are worthy, Lord God. Maraming salamat po sa lahat ng opportunity, lahat ng pagpapala na binibigay niyo sa amin, Lord God. And maraming rin salamat po sa pagmamahal niyo sa amin, Lord God. Even though na hindi kami perfect, Lord God, or hindi kami worthy, Lord God, but you makes us feel worthy and makes me feel treasure, Lord God. Thank you, Panginoon, sa araw na ito. Gabayan niyo po ang mag-share ng aming Word of God, Lord God. We thank you, Panginoon. I-bless niyo po ang bawat isa nandito. Itinataas po namin to sa pangalan mo, Lord God, in the mighty name of Jesus Christ. Amen. Amen. Sige po, makakaupo na tayo. Okay, so liliban ho tayo dun sa series na sinimulan ho natin, na Life in Motion. At dahil sa season na ating, today is December, 15, This is third Sunday of the month. At napapanahon yung mensahe ho natin ay mga pangako ng Kapaskuhan. Alam niyo, napakaganda ho ng promises of Christmas. Dahil anong gagawin ho natin kung walang... At nagsiselebrate ho tayo ng Pasko pero wala pong... pinanggagalingan yung celebration ho natin. No? Meron nga ngayon, nagse-celebrate ng Pasko pero linalagay na lang holidays. So tinatanggal talaga yung Kapaskuhan, yung Christmas. Tinatanggal talaga si Kristo doon sa Christmas. At ayan ay agenda sa mga panahon ho natin. But tayo pong mga linigtas, mga binago ng Panginoon, we should celebrate Christmas. Huwag niyo na hong alamin kung eksakto ba, Pastor, dapat December 25. Ang alam ho natin, talagang pinanganak ho yung tagapagligtas, and we should celebrate the birth of our Lord Jesus. Tama hong i-celebrate ho yan. Whether kung June o December, it's not hindi na importante yan. Ang importante ay we celebrate Christmas. At gusto ko itaon yung mga ilang linggo ngayon ng Disyembre about the promises of Christmas. Amen po ba? When we talk about Christmas and the promises of Christmas, may pinanggagalingan po yung pangako ng Panginoon. Meron ho ngayong mga katuroan about, have you heard the law of attraction? The law of attraction. Na iniisip nyo, ito lalagay ho namin, magkakaroon kami ng kotse. Kaya mali ho yung sabihin ho natin that you can create out of nothing. Ang Diyos lang ho talaga ang pwedeng maging gumawa ng
something out of nothing. Pero tayo po ay mahalaga na hindi basta-basta na lang yung mga tinatanggap po nating word. Katulad na itong law of attraction. Alam niyo ba yung law of attraction? It is a new age philosophy that draws us upon the universal. So merong God of the universe, no? And yung lahat ng mga bagay na ating iniisip, mangyayari. Okay? Ano ba problema doon, Pastor? May problema po yun kasi law of attraction po yun. Ibig sabihin, ang creativity ho kasi natin ang gagaling sa Diyos eh. At ang Diyos, sovereignty po siya sa atin. May pakialam po siya sa kanyang creation. Now to say that you would create out of your thoughts and think positively, ito po ay external force and this is what they call law of attraction. So delikado po yan kasi believing in a law of attraction is manifesting your desires into being leads you to believe that you are your own God. So, God mode ho yan. We are playing God mode. Kasi nawawala na po yung sovereignty of God sa buhay ho natin. When we talk about the sovereignty of God, it is the power and authority of God in our lives. Kaya mahalaga na when we desire things, humihingi ho tayo sa Diyos. Yun ang sabi ng James eh. We ask it for God. You do not think of something and positively, externally, get those things and believe na mangyayari yun, magkakaroon ka nun. Law of attraction po yun. Playing God ka na. Bakit ko sinasabi yun? Kasi we have our God. Psalms 115 verse 3. Our God is in heaven and He does whatever He pleases Him. Sovereignty of God po yan. Kaya sabi ko nga, yung mga nangyayari sa buhay nyo, akdaho ng Diyos yan. No? Merong mga pangako ang Diyos sa buhay ho natin. Yung mangyayari ho, dun sa mga pangakong yon, meron tayong decision para mangyari. At kaya hindi nangyayari yung mga pangako ng Diyos because of our decisions. Kaya mahalaga, makita ho natin na itong ganitong klaseng kaisipan ay mali at dapat ganito ho tayo mag-isip. Ano ho? Proverbs 16 verse 9, we can make our plans, but the Lord determines our step. So yan ho yung mga tamang principle na dapat ho natin tinatanggap. Inaano ko lang ho ito, no? Dahil mahalaga ho yung mailagay ko kung word study ho kasi tayo eh. Hindi tayo scriptural ngayon, word study ho. At maibrought ko ho yung word na panggagalingan ng ating pag-aaral ngayon. Okay? Proverbs 16 verse 9, we can make our plans, but the Lord determines our steps. No? Proverbs 19:21, many are the plans in a person's heart, but it is the Lord's purpose that prevails. So hindi yung iniisip natin, hindi linalagay natin, iniisip natin mga agenda natin, kung hindi ang Diyos ang mangyayari. Kaya nga ang turo ni Santiago ho sa atin, kung pupunta tayo dun sa lugar na yon, wag ho tayo magyayabang na parang alam na natin yung mangyayari bukas. Sabihin natin, kung loloobin ng Panginoon, pupunta ako doon. Kasi ho, ang Diyos ang sovereign. Ang Diyos ang may kinalalaman sa lahat na nangyayari sa atin. Subalit yung sovereignty of God, it is not for us
na lumayo sa Diyos. Kung hindi lalo tayong mapalapit, tandaan nyo, ang bawat mga tao ay nagkasala at humiwalay na sa Diyos. We have already transgressed against God. Our ways, our life, lahat ho tayo lumiko na, nagkanya-kanya. And it is His desires, God desires, His sovereign desires to plan, to execute His sovereignty in our life to save us. Ganyan po yung sovereignty of God. Hindi ho para malay ho tayo, and then sometimes may nangyayaring pangit sa buhay ho natin, tapos sisisi natin sa Panginoon. Yung pala, yung pangit na pangyayaring yun, para ligtas ka pala ng Panginoon. So, we will look in this word, manifesting. No? Manifesting. Kasi sabi ko nga, hindi tayo textual, hindi tayo expository ngayon, and dun tayo sa word study, manifesting. Kasi dito ho natin kukunin yung promises of Christmas. Ano po ba yung ibig sabihin na manifested? In Greek, panero, which means to make manifest, make known. Malapit rin itong word na to sa apokalipto. Apocalypse, ibig sabihin, to reveal, to take the lead off. Therefore, in this sense, it denotes an act of divine revelation. So ito yung pag-aaralan ho natin, the word manifesto. Now, what are the promise of Christmas? What are the promises of Christmas? Okay? So bago po yan, bago ko ituloy, tayo po ay tumayo muna, and then we will read a portion of the scripture, and then we will pray. Pwede po ba yun? Tayo po tayong lahat. Okay? Isang talata lang ho ito, 1 John chapter 1, verse 2. Okay? Sabi po rito, for the light was manifested, and we have seen it, and bear witness, and show unto you eternal life, which was the Father, and was manifested unto us. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, marami pong salamat sa hapon na ito. Salamat po, Panginoon, at merong pangako ng Kapaskuhan. And it is a wonderful time, Panginoon, that we celebrate this year. We thank you, O Lord, that you have revealed to us your promise that is in Christ. We pray, Panginoon, that you would give us understanding from your word. And we pray, Panginoon, ang bawat isa po sa amin ma-remind sa hapon na ito, Panginoon, ang kahulugan ng Kapaskuhan. Hindi yung kulturang nakikita ho namin ng shopping, ng pagbili, ng paggastos, kung hindi ang diwa ng Kapaskuhan na ang tagapagligtas ay dumating, at iyon ay si Jesucristo, aming Diyos. May we celebrate it, Panginoon, with regards with your word. Put your words in our hearts so that we will continue to live in peace. We thank you, O Lord. Pagpalain mo ang iyong mga salita sa bawat isa po sa amin, pati yung mga viewers po namin na nanonood. We pray that you would know the promise of Christmas that is in Jesus. Bless us in Jesus' name. Amen and amen. Sige po, palakpakan natin si Lord. Sige. So let's sit down. So, the promise of life. So, number one, what are the promises of Christmas? Number one, the promise of life. Sabi ko kanina, life was manifested and we have seen it.
So tinutukoy ni John dito, yung Diyos na nagkatawang tao. Jesus. Nakita nila ng mga apostles, wala na hong wala na pong mga apostol ngayon. They are the first eyewitness. Pero alam niyo ba, mga witness pa rin po tayo? Kasi iniwan ho nila yung mga banal na kasulatan. And yung banal na kasulatan ay nasa amang kamay ho natin ngayon. Dapat mga witness na rin ho tayo ni Jesus. Okay? So, nag-manifest and we have seen it, sabi ng mga apostol, and bear witness and show unto you that eternal life which was with the Father and was manifested unto us. 1 John chapter 1 verse 2. So, notice the connection between the word of life. Pag si John nagsasalita, sinasabi niya, and the word become flesh. Siya rin ho yung nagsabi rito, for the life was manifested and seen, eternal life. So, take note niyo ho in the word of life and yung pong buhay in verse 2. Anong pinapakita nito? It indicates that life is synonymous for word of life. So itong word na ito, saka yung life, interchangeably, magkapareho siya. At pareho yon nagbibigay ng kahulugan sa katauhan ni Kristo, the person of Christ, na siya rin ang kasama ng Ama. Okay? So, siya rin yung kasama ng Ama. And, who was with the Father in eternity and was manifested. Yun daw kasama ng Ama, eternal, it was revealed, manifested, it was revealed. Sa pamamagitan ng tinatawag na incarnation, pagka-Diyos na nagkatawang tao, at nakita yan ng mga apostol, at yan ay pinagtibay, tinestify, rineport ng bawat mananampalataya. Kaya ang burden ho sa mundo ho natin ngayon, pasinungalingan, ang kapakanakan ng tagapagligtas. Kaya nga nakita nyo, holidays, tawag doon, mga best wishes, di ba? Xmas. Talagang tinatanggal ho yung Diyos na nagkatawang tao, yung revelation, yung pagiging Diyos na nagkatawang tao ni Jesucristo. Pero ito, hindi lang basta pinanampalatayaan at pinatunayan ng mga apostol, ito'y binigay nila ang kanilang buhay. Kasi lahat ng mga apostol, pera kay Apostle John, died of being a martyr. Basahin niyo yung mga books of martyrs. Malalaman niyo kung paano ho pinatay ang mga apostol at yung mga sumunod na mga disciples nila. So makita niyo na importante ang pangako ng buhay, the promise of life, na si Jesus ay Diyos, nabuhay siya, nagkatawang tao, nahawakan ng mga bata, nakaulayaw ng disciples and many believers saw Him. They were being testified, and I believe sa mga panahon ho natin ngayon, ito yung claim ng mga Muslims na naging Christian, sa panaginip, nagpapakita ho sa kanila si Jesus. They claim it, mga Muslims, and they converted from Islam to being a Christian. Nangyayari po yan sa iba-ibang parte ng mundo. Hanggang ngayon, si Kristo ay nagpapahayag sa kanyang mga salita
sa buhay ho natin, sa pananampalataya po natin, and even some others said, through dreams. Kaya makita ho natin yung testifying ng mga apostles rito, this is the word of life. Kaya pag sinasabi ho natin ang salita ng buhay, magkapareho po yun. So we need the word of life, and that is Christ, salita ng buhay. So another promise is the promise of forgiveness. So this is the issue why ang Diyos na nagkatawang tao, because of the need of salvation. Kailangan ng tagapagligtas. 1 John 3 verse 5 sabi, and you know that He was manifested to what? To take away our sins. And in Him is no sin. So ito po yung pakay ng Diyos upang pagparito niya, ligtas niya po tayo. To take away our sin, and in Him there is no sin. So makita nyo, Jesus does more to save a person from the punishment of sin. Sabi dito sa Hebrews verse 4 to 12, Jesus does more than to save a person from punishment for sin. He came to conquer sin at every level. He conquered it personally by His sinlessness. Kasi yung isang criteria sa Old Testament, pag ikaw magbibigay ka ng, may tinatawag silang atonement, paglilinis. And then they will give, kung mahirap ka, dove. Kung medyo middle class ka, lamb. Kung may pera ka naman, talagang bull, yung mga baka. So usually, pag titignan mo yung mga yun, titignan nila kung may spot, may blemish, kung tabingi ba, paano ito, bulag ba ito, malabo mata. Kaya kailangan perfect yung sacrifice. Ito'y larawan ni Jesucristo as a sinless man. So makita ho natin, kinakailangan ang magiging tagapagligtas ho natin wala sa seed of Adam. Kaya nakita niyo ang halaga ng incarnation, the seed that Mary, nasa sinapupunan ni Mary, ay hindi galing sa tao. Bagamat may genealogy ni Mary, may genealogy ni Joseph, yung seed, seeded by the Holy Spirit. Kaya nga, immaculate conception. Wala ho kay Joseph. Hindi nakipagsiping si Joseph kay Mary. Ito ay punla ng banal na spirito kay Mary. No? And it is, the seed that is Jesus is sinless. Kasi hindi galing sa Adamic race. He is a new Adam. So, yung sovereignty ng Diyos, sabi, kahit ano talagang gawin ng Israel, di ba, tinayo si Abraham, dinigtas si Abraham, yung pamilya niya. And then, Israel was raised, the 12 tribes. At yung kingdom na yon, itinayo para maging source of kaligtasan sa mga tao. There are judges and then kings. Nag-fail lahat ng kingdom eh. And then a kingdom that will be raised in Christ that shall not be shaken. Yun sabi ng Bible. Kasi nga, yung Adamic race corrupted, but Jesus' seed is not from men. So alam niyo, nakakamangha doon, paglabas ng seed, tao.
Yun po yun, nakakamangha. Ibig sabihin, the image of God that is said in Genesis chapter 1 is the same image that is in every one of you. Kaya malaking kasalanan po yan pag sinisira po natin yung imahe ng Diyos sa buhay ho natin. Kasi linigtas po tayo ng Diyos at tayo po ay Jesus conquered sin personally and He lived a sinless life. Another verse rito, He conquered the effects of sin and death through His death and resurrection. Sa mamamagitan ng kanyang kamatayan at pagkabuhay, tinalo niya po ang kasalanan. Death has no sting. Wala nang kamandag ang kasalanan. Alam niyo po, ang kasalanan, it's equals not just death, but to sickness and plagues. So nakikita natin yung sakit, nakikita natin yung kamatayan, karamdaman, yung iba namamatay ng 30, 40, 50, mapalad na iubutan ng 100 taon, no? Hindi yan ang design. The initial design, makita nyo sina Adam, nasa 900 years old. Ganyan talaga yung original design. We are created to live forever. But what happened because of sin, death reigned. Kaya daw yung age ng tao after the flood, remember after the flood, the age of men tumatagal talaga ng 500, 800 before the flood. But after the flood, 120. Kasi daw naapektuhan ng flood yung atmosphere. So yung hangin natin ngayon, hindi na suitable for us. It really gives us age. Kaya, yung iba may mga tinatawag na nag-oxygen para makabumata sila. Kasi nung before the flood, there is no rain. Alam niyo po, ang hamog, siya pong dumidilig ng lahat. At scientists believe na yung hamog, sabi niyo, hindi healthy yung hamog, di ba? Yan ang pinakamagandang hangin sa katawan natin. Kaya makita nyo, after the flood, ang bilis ng tumanda ng mga tao kasi it affects the atmosphere. Dahil yan sa kasalanan. Now, importante yung effect ng kasalanan because Jesus, through His death and resurrection, conquered the power of sin and believers' life through the ongoing ministry of the Holy Spirit. Galatians 5:16 saka Romans 8:13. So ito yung nangyari sa atin dahil sa pangako ng pagpapatawad, the promise of forgiveness, nagmanifest po si Jesus, and ye know that He was manifested to take away our sins. Kung wala hong manifestation, revelation na ang Diyos, He will take our sin upon Himself. Wala hong kaligtasan, mga kapatid. Sabi ni Max Lucado, let me quote this, sabi ni Max Lucado, if our greatest need had been information, God would have sent us an educator. If our greatest need had been technology, God would send us a scientist. If our greatest need had been an army, God would send us a general. But since our greatest need was forgiveness, God had sent us a Savior. Amen? That's from Max Lucado. Kaya itong alok ng kaligtasan ng Panginoon, merong past, present, future yan eh. Tingnan niyo to. The past is
God justified us. Ginastify na tayo. That is past. Saving. Dinigtas ka na ng Panginoon. 2,000 years ago, Christ died for us. At ang effect po niyan sa lahat in the past, para sa atin, sa nakaraan, para sa mga wala pa si Kristo sa nakaraan, sa future sa kanila yun. No? But they are being justified. We are being justified. Rinidim tayo ng Panginoon. Past saving of God. Paano naman yung future glorification? Alam niyo po ba na one day, in the future, sin will have no power against us. Wala na ho yung, kasi ngayon ho, nagkakasala pa tayo eh. Amen? Tama po ba? Sino rito hindi nagkakasala? Babatukan ko. Nagkakasala pa tayo. But yung glorification na yon, mangyayari yon sa pagdating ni Jesucristo. And that is restoration of our body, of our mind. Siguro, marirestore na tayo, babalik tayo sa original design, like the first Adam. No? Tignan niyo si first Adam, tignan mo yung Genesis 1. So, ngunit sa present, anong ginagawa ng Diyos? The present is, we are being sanctified by Christ. May maturing process. Pag sinabi yung sanctification, maturing ho yun. Pinapaging banal tayo ng Panginoon. Ibig sabihin, kinakailangan, nagte-training ka, nagde-devotion ka, nagse-cell group ka, nag-a-attend ka ng Sunday service, pinagbubuti mo yung quality of life mo. Why? Because there is the sanctification process, the maturing process of every believer. This is our present condition. Ang tawag rito, renew tayo. Renew. Yung justification, ano yun? Redeem. Yung sanctification, renew. And glorification is God will restore us to our original design. Kaya makita nyo, ito yung ginawa ni Jesus. The promise of forgiveness this Christmas. Ang pangako ng pagpapatawad. Kaya mali yung sabi ni Sara. Sara Duterte, sabi niya, yung iba magpatawad niya yung Pasko, ako hindi. No? Kasi ang Pasko ng pagpapatawad. No? Siguro, medyo iba yung sinasabi. Politika kasi si Sara no? Sinasabi niya yun dahil as a political person. But Christmas is about the promise of forgiveness. You have been forgiven, so you forgive other people. Maging gracious po tayo. Hindi yung pag kami nakikita ho tayong mali sa mga kapwa natin, isa ka na ha. Dalawa. Pag pangatlo, bingo ka sa akin. Binibilangan no? We need to be forgiving, understanding, and loving to everyone. Amen po ba? So number 3, the promise of victory. Sabi, he that committed, 1 John 3:8, he that committed sin is of the devil, for the devil sinned from the beginning. For this purpose, the Son of God was manifested. Ginamit na naman yung word ng manifested dito. That he might destroy the works of the devil. Ano rito yung rinibil natin ng Panginoon rito? Yung pangako ng kaligtasan. Di po ba talunan na ang kaaway? Oo, talunan na ang kaaway. He is already destroyed. Pero hindi ibig sabihin, yung word na destroy, tapos na si Satanas, hindi pa. Hindi pa siya annihilated. The word destroy is Satan is still at work today. Kaya nga makita nyo,
Kontrolado niya pa yung nangyayari. He holds the system of the world. There is war. There is famine. Because He's still at work. Pero, ibig sabihin nun, nabawasan na yung kanyang mga kapangyarihan. Sa buhay niyo, for example, kung ikaw Kristiyano, si Satan, wala nang kapangyarihan sa buhay mo. Okay? Kaya lang, ikaw yun. Paano yung kapatid mo, nanay mo, tatay mo? O ngayon, yun ang gagamitin ngayon ni Satan para atakihin ka. Kaya pag yun hindi mo winin sa Panginoon, yun ang entry point ng kaaway para sirain ang buhay mo. Saka meron pa, yung sarili mo. Kasi hindi pa ho tayo ganap eh. Amen? Hindi pa ho tayo ganap na talagang naligtas dahil sa babaguhin pa ng Diyos ang ating mga katawan. Nagkakasala pa tayo, natutukso pa ho tayo. So, Satan's work is not annihilated. The word destroy dito is still in operate. Kaya lang nawalan na ng pangil. Sabi ng Bible, Satan is just like a roaring lion. Atungal na lang yan. He was defeated 2,000 years ago. And every believers, every apostles of Jesus know it. Kaya willing sila na ibigay yung kanilang buhay. Kasi wala nang kapangyarihan yung kamatayan sa kanila. No? So nawala na ng kapangyarihan si Satan. Satan has not been, pero he's still here. He's not been annihilated, but his power has been reduced and his weapon had been impaired. He is still mighty foe, but he is no match for the power of God. Kaya nga, pwede kang manalangin, pwede mong i-rebuke ang presensya ng mga demonyo, or any situation you are in, you have the power to win against the enemy in the name of Jesus Christ. Okay? Halimbawa, yung marriage mo, yung anak mo, pag-pray mo, makakatapos itong mga anak ko, Lord. Kahit may kahirapan, makakatapos sila. Lord, turuan mo ako maging healthy para dadaling ko yung mga anak ko sa health. No? So, wala nang kapangyarihan yung sakit. Dahil may wisdom Okay? So, Christian may rest in the truth that Satan is defeated enemy. He may still win a few battles here and there, but he had already lost the war. Sentence has been pronounced on him, but it will be a while before the punishment meted out. So darating yung panahon, alam ng kaaway na yung kanyang oras ay konti na lang. And we are fighting for victory, not for victory. Take that note, I am fighting from victory, not for victory. Hindi ka lumalaban para manalo. Lumalaban ka kasi panalo ka na. Amen? Kasi maraming mga Kristiyano lumalaban para manalo Hindi. Panalo ka na. Claim the victory that is also given to you. Amen po ba? Amen. Ika-apat, and this is the last, the promise of love. Promise of love. Verse 9, 1 John 4:9, in this was manifested the love of God towards us, because that God sent His only begotten Son into the world that we might live through Him. Kapag napag-usapan yung love, no? Pag sinabing love, unconditional po yan, mga kapatid. Have you ever thought the word unconditional? For example, mahal mo yung anak mo. Alam mo ba mahal mo yung anak mo? Kasi anak mo yun. Condition na yun.
Pero mamahalin mo yung hindi mo anak, unconditional yun. For example, mag-aampon ka. Mag-aampon ka. Isang bata, nakita mo, sabi na compassion ka. Wala ka naman pangangailangan kasi may anak ka na eh. Kaya lang sabi mo, kawawa yung bata. Ano kaya panalangin natin, ampunin na natin tong batang ito. Matigas ang ulo nun, pasaway. Pero kahit ganon, inalagaan mo. Ang tawag doon, unconditional love. Marami sa atin, nagmamahal, may kondisyon. Tayo po, nung minahal tayo ng Diyos, habang tayo ay nagkakasala, namatay si Jesucristo sa atin. Romans 5:8. So, paano natin mahalin ang bawat isa? How to love one another? Dito sabi, unconditionally. God calls His children to have people as they were and to pray that He will do a work in their lives. Romans 5:7-8. So tinawag ng Diyos ang bawat isa sa atin para mahalin tayo. And para ipanalangin, and He will do a work sa buhay ho natin. Tinawag ho tayo, unconditional. Pango, maitim, ano pa, may kahinaan, malakas, kahit ano pa yung estado mo ngayon, God calls you His children. Walang itinangi, Pilipino, banyaga, minahal ka ng Diyos unconditionally. At dapat, ganun rin ho tayo, nagmamahal ho tayo sa kapwa natin, unconditional. Sabi ko, paano kaya tayo makapagmimini? Alam niyo mga kapatid, ito, the Lord put it in my heart. Paano kaya tayo makapagmiministry sa mga LGBT community? Totoo po that they are discriminated because of their sexual preference. Sige, bigyan ko kayo ng example. Di ba meron kayong mga kaibigan, adulterous, 2 asawa, o kaya alam nyo, nakikipag-sex, hindi pa kasal. Kakilala kayong ganun. Bakit yon hindi nababrand? Pero bakit yung mga LGBT, they are being singled out because of their sin? You know why? Because may position po sila, hinohold. Now, we as the Christian community should reach out to those people unconditionally. Sabi ko nga, sabi ko, gawa tayo ng grupo, LGBT. Loving God can better transform your life. LGBT. Now, loving God can better transform your life. Tapos, pag-pray ho natin yung mga LGBT, tulungan po natin sila. Kasi ito ho yung unconditional. Hindi, LGBT ka, baka makahawa ka pa rito. Di ba? Ganun mga iniisip natin. Baka may mahawa pa sa'yo. Tayo yung church dapat nagmamahal ho tayo unconditionally. Ang dami pong ganyan. Naiiwan na lang sila na lang nag-uusap, they are being pero nahihiya sila sa identity nila, yung nararamdaman nila. But this is a fact that we can see that we as a church must reach. Siguro baka meron kayong anak o kapatid na LGBT, love them unconditionally. Do not judge them. Huwag kayong magpe-favor sa kanila. O naman, favor ka naman. Ganun ka. Kinukondon mo naman yung mali. Mali rin naman ho yun. Amen. Dapat, tinutulungan ho natin silang makilala ang Diyos. Kasi yun lang ang paraan para
maramdaman nila they are being accepted, they are being loved unconditionally. Another is sacrificially. How to love one another sacrificially. 1 John 3:16, 18. We should not merely tell others of God's love, but show them that God loves through our demonstration of love. Paano magmahal? Paano ko sabihin sa kaibigan ko na kapwa Kristiyano ko na mahal kita? Marvin, kapi tayo. Ako taya. Yeah. Yan ang magsabi ng love. Kapatid, malungkot ka ba ngayon? Halika, McDo tayo. Halika, doon tayo sa 7-Eleven. Diba? O, ito milk tea. Diba? Dali mo yung shawarma hacks. May discount ba, Dad? Kasi lilibre ko to eh. Malungkot. I love you. Diba? Sacrificially. Yan ang nagmamahal. Amen. Kaya pag nagmamahal tayo, may sakripisyo. Pupunta kayo sa church, walang sakripisyo. Mali po yun. Nagsasakripisyo tayo. Kaya tayo magsisave, mag-iipon. Gusto natin maka-reach out, loving one another sacrificially. And lastly, personally. The only Christ most people will ever see is the Christ they see in us. 1 John 4:20-21. So nakikita sa buhay mo, si Kristo. Nakikita ba sa'yo? How Jesus walked? Paano ba? Nag-minister ho ako sa aking mga sa aking mga pamangkin. No? Nag-pray ko sila. Ang culture po nun, uminom eh. Masaya po yun pag may inom. Alam nila si pastor. Pastor, shot ka nga. Simatak. Umupo ako sa upuan nila, pero hindi ako nagpakalasing. Alam ko ginagawa ko. I minister to them. Because maliliit pa yung mga bata. May mga problema sila. I help them. I pray for them. Personally. Amen? Huwag tayo maglagay ng mga religious kasi itong relihiyon, yun talaga nagpapapangit sa buhay Kristiyano ho natin. Paano mo lang mamahalin? How to love one another. Alam niyo, pagkatapos nun, nakita ko sila sa akin, mas lalo nila ako nakilala personally. So, kailan kaya maulit to, Tito? Diba? I love you. Loving one another. Sige po, tayo. May the promise of Christmas fills you with biblical hope, which is nothing less than a promise with a guarantee of fulfillment. Usually, ang guarantee ho ng Panginoon sa Pasko ho natin ay pag-asa, katuparan ng pangako ng Pasko. Ano yung 4 na pangako ng Pasko? The promise of life. Number 2, the promise of forgiveness. Number 3, the promise of victory. And the promise of love. Ito yung 4 na pangako ng Pasko. Kamusta yung Pasko mo? No? Nagmahal ka na ba? Baka ikaw, pakiramdam mo, talunan ka pa. Hindi. Kristiyano ka, panalo na tayo. Amen? Baka ikaw ang tingin mo sa iyo, hindi ka pa napatawad, pinatawad ka na ng Panginoon. Lininis ka ng Panginoon. Kaya lang may proseso ng paglilinis pa ang Diyos sa buhay mo ngayon. Amen? And a promise of life, no? Magmanifest ho sa atin. Totoong nagkatawang tao ang Diyos, ang Panginoon. At tayo ay masaya tayo ngayong Pasko dahil may Kristo ang Pasko.
Amen? Let's close our eyes. Let's pray. Heavenly Father, we thank you, Lord, for the promise of Christmas. Lord, salamat na ang Pasko ho namin hindi sa pamamagitan ng magagarang damit o regalo. Ito'y palamuti lang ng Pasko. Subalit ang tunay na Pasko ay ang pangako ng buhay, ang pangako ng pagpapatawad, ang pangako ng tagumpay, at ang pangako ng pagmamahalan, Panginoon. Lord, nawa ngayong hapon na ito, Panginoon, ipadama ho namin sa kapwa po namin yung tunay na kahulugan ng Pasko. Kami po na may buhay, may kaligtasan, mayroong tagumpay sa buhay, may pagmamahal, maipadama po namin sa kapwa po namin yung tunay na kapaskuhan meron kami. Salamat po, Panginoon, at ikaw ay nabuhay para sa amin. We pray even for our viewers na narito, Panginoon. Kung ikaw wala ka pang kapatawaran, we are praying that you would receive the forgiveness of Christmas. Pangako ng Diyos yan, ililigtas ka, manampalataya ka kay Jesus bilang Diyos at tagapagligtas, liligtas ka ng Panginoon. Kung ikaw defeated ka sa buhay mo, pangako ng Panginoon, go for victory. You already won the battle. Inuna ng Diyos, talo na ng kaaway 2,000 years ago, and you have already won. Claim the spoils of war. And Lord, yung buhay, Panginoon, ang pananampalataya at buhay na binigay mo sa amin, Lord, napakasarap that you are our God, na ako'y minahal mo unconditionally, Panginoon. Napakasarap that I can also love other people, that I cannot dwell in hate anymore. Hindi na ho kami sa pagkagalit, hindi na ho kami doon sa ganong buhay. We will have peace with all men, and we can walk uprightly because of your love, O God. Lord, we thank you, Panginoon. You're so gracious, you're so loving, you're so generous for us, Panginoon. At Lord, nagpapasalamat po kami sa hapon na ito, Panginoon, dahil may Pasko. Lord, we thank you, O God, and we will hold in our hearts, Panginoon, the promise of Christmas. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Come on, church, patuloy manatili lang tayo nakatayo, no? Yung day ngayon, no, closer sa Christmas na, no? And Christmas represents love, no? The unconditional love of God, the how great of God love us, no? And I know kung ikaw, no, piling mo ang layo mo na sa Lord, let's get closer to God, no? And know na ikaw mahal ka ng Panginoon. And ngayon pasalamatan natin ang Lord because araw-araw natin nabipil yung love ng Panginoon, no? Kahit hindi Christmas, kahit January, kahit ibang month, no? Araw-araw mong nararamdaman yung love ng Panginoon, no? Doon pa lang sa bagay na inililigtas ka niya doon sa kapahamakan. Doon na napapakita ng Lord kung gaano kanya kamahal, no? And sobrang thankful sa Lord, no? Dahil pinaparanas sa atin yung pagmamahal niya. And today, ipadama mo sa Lord kung gaano mo siya kamahal ngayon, no? And let us, God, to get closer to Him. Yes, Lord God, because we know, Lord,
that we are safe, Lord God, in your presence, Lord. Yes, Lord God, today we worship you. We give you all the praises you deserve, Lord God. Yes, Lord God, pull us closer to you, Lord. Your love has ravished my heart and taken me over, taken me over. And all I want is to be with you forever, with you forever. So for me, so pull me a little closer, take me a little deeper. I wanna know your heart, I wanna know your heart. 'Cause your love is so much sweeter than anything I've tasted. I wanna know your heart, I wanna know your heart. Yes, Lord God, your love has ravished our hearts, Lord. Your love has ravished my heart and taken me over, taken me over. And all I want is to be with you forever, with you forever. So pull me a little closer, take me a little deeper. I wanna know your heart, I wanna know your heart. 'Cause your love is so much sweeter than anything I've tasted. I wanna know your heart, I wanna know your heart. So pull me a little closer, take me a little deeper. I wanna know your heart, I wanna know your heart. 'Cause your love is so much sweeter than anything I've tasted. I wanna know your heart, I wanna know your heart. I wanna know your heart. So pull me a little closer to you. How great your love is for me. How great is your love. How great your love is for
Yes, Lord God. Thank you for this day, Lord God. Naramdaman namin yung presensya mo, Panginoon, Lord God, in this place, Lord. That's why you deserve to be praised and worshiped, Lord God. Lord, nararamdaman namin, Lord God, na ang lapit-lapit mo sa amin, Panginoon, Lord God, na minsan, Lord, kami na yung napapalayo sa iyo, Lord God. But I know, Lord God, today, Lord, lumapit kami sa iyo, Panginoon, Lord God, and know that our hearts, Lord God, is belong to you, Panginoon, Lord God. Patuloy naming tinataas lahat ng papuri at pagsamba sa iyo, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Yan, so come on, church. We continue to praise Him. Come on. Let's clap our hands to the Lord. Sa sigaw ng alon di nangangamba, sa gitna ng dilim di ako mag-isa. Come on! Hindi matatakot, hindi pa titignan, pagkat ikaw, Diyos, ang aking pag-asa. Come on, we sing! Wala nang hahanapin pa, pagkat, oh Diyos, sapat ka na. Pag-ibig mo, kanlungan ko, pangako mo, sandigan
pag-ibig mo, kalungan ko, pangako mo, sandigan ko, pag-ibig mo, kalungan ko, pangako mo, sandigan ko.